Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. May crush kasi ako ng isang istorya lang man ito. She was that lady na makita mo doon sa St. Alsem's building. If you go up, yung babae na, I don't know if she's still around, yung babae doon nakaupo, na may lunal dito. Kasi kung nandito pa siya, pakasalan kita ma'am pag nabiyuda ka na. Talagang crush kita. And every time that mag-akyat ako, tinitignan ko siya, alam niya na may gusto ako sa kanya. Ang problema, hindi ko alam kung may gusto siya sa akin. From a distance. But she knew that I was her admirer. So yung pag-akyat mo, mayroon yung window. Parang, I don't know if it's the cashier, pero doon sa left side, paakyat. Ma'am, if you are still around, can I just maybe shake your hand? I don't know, teacher. So, many years after, she... Sabi ko na, wala man tayong problema dyan. If it's just a matter of suggesting, I can. But, sabi ko, I would have to go into incongruity. Ngayon, bakit? Alam mo na, ang original K-12 talaga, tatay mo. It took me 7 years to finish high school. Kaya matanda na ako sa kanila. I'm 73. Ito sila rin mga 70 lang yan. Kasi well, including the scholarship of Soroy and Soroy is Lakwatsa. Took me 7 years actually. May professor kami. Itong solidum na ito, galing ito Capiz. Justice. Ang boses nito, may mga taga-law school, ang boses nito, yung boses, shrill. That's what, shrill. And he could only pronounce the last syllable. Bate! Tindig, Laurente, pati ako, tumindig. So, grouchy na, pero lahat kay dumaan kay Solidum. Ang remedyalo, una kaming natapos. Tapos tumindig kami, sabi niya, oh, God damn it, I did not call you! Sit down! Bitinin ko muna kayo. Itong video na to, nakita nyo naman, lupit, di ba? Kakaibang presidente talaga tong si Tatay Digong. Yung na-entertain ka na sa oras na pinapanood mo itong ating presidente, ay nabawasan ka pa ng stress kasi ang galing talaga niyang magdala ng mga kababayan natin. I mean, magdala is yung makuha yung loob ng bawat Pilipino. Di ba nakakamiss yung ganyang presidente, yung kakausapin ka na parang nasa bahay lang kayo o nagmi-meeting lang kayo. 'Di ba? Wala pa nakagawa niyan. Alam niyo mga kababayan, itong si Tatang Digong at marami talaga nagsasabi na talagang siya ang pinaka the best president sa Pilipinas. Oo, talagang matapang siya, talagang pag nagtrabaho, talaga naman ay matapang. Pero mas maganda talaga yung matapang ka talaga pag ikaw ay namamahala ng isang bansa, yung ganun talaga yon. Pero ngayon mga kababayan, nakita nyo naman yung mga naggagamit ng pulburon, nagla-live pa. O di ba? Sa panahon ni Tatang Digong bawal 'yan. So ibig sabihin nun, yung mga nagbibideo pa ng about sa paggamit ng pulburon ay wala silang takot, no? Wala silang takot sa pangulo, no? Kita Tatang Digong lang sila may takot. At syempre, kung takot ka sa pangulo, takot ka rin gagawa ng kasalanan. Pero makikita nyo naman dito, napakasarap po niyang panoorin.
masarap na siyang panoorin, malilibang ka pa, hindi ka aalis, no? Baga, gustong-gusto ko talagang panoorin si Tatang Digong kasi nawawala stress ko, gusto ko siyang pakinggan, namimiss ko siya, 'di ba? Ganon. Nung panahon na yan ni Tatang Digong, ay matagal-tagal din naman natin siyang narinig sa mga ganyan mga salita. Pagkokomedyante, komedyante siya eh. May laman yung kanyang mga sinasabi. Yung pagjo-joke niya sa mga magagandang mga babae, syempre, para yun ang way ng kanyang pagsasalita na para naman ma-entertain yung mga nanonood sa kanya at nakikinig. At syempre, saka ba naman nakakita ng presidente na ganyan, na magsalita, di ba? Only in the Philippines, meron nga nagsabi, pwede bang hiramin namin ng inyong presidente? O saan ka pa? Di ba? Saan ba pwede bang pahiram yung presidente? Ibig sabihin nun, pag hinihiram yung presidente natin, mga kababayan, ay nasisihan sila sa presidente natin. Na gusto nila yung presidente rin nila is ganun din kay Tatang Digong. Di ba? Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Pero dito sa video na ipapalabas natin, ay matagal na po itong video pero na-miss ko rin to. Alam ko naman na-miss nyo rin din naman itong mga ganitong segue or yung pagsasalita ni Tatang Digong. Oh, 'di ba? Kung ikaw ay solid Duterte at gusto mo ng kapayapaan sa Pilipinas, sa iyong lugar, ibalik natin ang PDP laban, no? Huwag ka nang boboto ng iba na mga team sinusuka na ng bayan. At sa mga kababayan natin dyan na mga nagagalit sa aming mga DDS vlogger, sports lang po tayo. Ganito ang gawin nyo mga sir, ma'am, no? Ipagkampanyan nyo rin yung inyong mga manok, okay? Mag-vlog din ho kayo katulad ho namin. Ang maitutulong lang ho kasi namin sa aming mga manok tulad ng PDP laban ay magkampanya. Nagkataon lang na mga vloggers po kami. Kaya ay gagawin po namin yung aming makakaya, sa abot ng aming makakaya. Wala hong bayad-bayad ho dito. Hindi ho tulad ng iba na kada isang salita mo babayaran ka. Marami na pong lumabas na mga issue niyan. Tulad nung nagrally sa EDSA, di ba? Hindi po pinalabas ng mga vloggers ng BBM yan na yung mga nagsama sa rally, mga babayan, ay sinisingil po yung mga coordinator na hindi po sila binayaran kahit pamasahe. O, di ba? Pero ano po 'yan, hindi po 'yan binablog ng mga vloggers ng BBM. Yung mga tanso vloggers. Pero talagang kahit ganoon na nangyari ay hindi po namin sinisisi yung mga kababayan natin. Ang sabi lang po namin, kayo mga ma'am sir, alam niyo nang hindi naman kayo binabayaran, wag na kayong pupunta sa rally, no? Bayaan niyo na yan sila. Magpunta na lang yung talagang nababayaran. Wag na kayong umasa magbabayad pa yung mga yan. 'Di ba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. At meron pa silang sinasabi, no? May nagsabi nga sa isang vlog natin na meron daw nagpapakalat ng fake news. O, sa bagay, sige, kahit hindi na fake news, yung congressman or yung senador o ano man, sinasabi nila na panalo na daw yung team sinusuka at wala daw sinasabi itong PDP laban. Pero kitang-kita naman sa mga video na mga napupuntahan ng mga kandidato natin, mga manok natin, PDP laban, napakadaming tao. Pero pag sila ang nagpunta, ay halos magkakaway-kaway, si BBM ay hindi pinapansin. Paano sasabihin na panalo kayo? At doon sa May Davao, nagpunta-punta pa yung yung team sinusuka o yung team Marcos. Wag naman masyado natin laitin yung sinusuka. Pero si bagay, sila naman nauna, kayo naman nauna eh. Okay lang, tanggap namin, team suka kami. Kasi ang suka ay napakasarap, ipang sahog o talagang ibudbud mo sa napakasarap na mga isdang sinigang. Hindi sinigang, paksiw. Di ba? Okay lang, pakinggan kaysa naman sa atin na sinusuka ng taong bayan. Di ba? Mga kababayan, itong panonoorin natin, magi-enjoy po kayo rito. Sa mga hindi pa nakapanood at sa nakapanood na, alam ko kahit napanood mo na to, ay maiengganyo ko ulit panoorin at ay malilibang ka. Saka ikaw ay sumumpa ka na dito sa ating channel, Boy Sardinas, saka sa Banateros Brothers, na tayo magkakaisa sa darating na eleksyon. Tayo ay isang line up lang. Huwag na tayong boboto ng iba, yung Team Duterte lang, para pag mga nakaupo na sila diyan sa uupuan nila, magsasama-sama sila sa pagtataguyod ng ating bansa. Walang bangayan, dapat wag nang magsasama ng ibang mga kandidato na mananalo pa kasi hindi naman nila kaalyado eh. Dapat straight lang tayo mga kababayan. Pilitin natin na maging straight. At kung mayroong magbibigay sa inyo ng mga ayuda na galing sa kanilang mga bulsa, 5,000, 5 kilong bigas, tanggapin nyo. Pero wag natin silang iboboto. Iba na ngayon mga kababayan.
ang mga taong bayan na ngayon ang nambubudol ng mga politiko. O, di ba? Di mo ba alam yan? O, tanggapin nyo yan mga kababayan. Huwag nang silang iboto. Sabihin nyo lang, utuin nyo. Ganito ang gagawin natin sa mga politiko na yan, na mga crocodile, no? Sige sir, iboboto namin kayo. Okay, salamat po sa 5,000 at 5 kilong bigas. Tanggapin nyo yan. Pero hindi naman nila alam ay na-scam din natin sila. So, mahaba-haba na itong ating video. Maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe dito sa ating channel. At ituloy na natin itong video na to. At excited na rin ako at alam ko excited na rin kayo. At maraming salamat po. Oy, pag natapos mo itong video to, palike. Alright? So, umpisa mo na yan, boy. I-play mo na ang video. Thank you. I'd like to share with you the vignettes of my kukunting sa buhay ko. Actually, naiinggit ako sa inyo. Kasi hindi ako pinayagan ng mga brothers pati pare mag-graduate. I was not allowed to take part in the graduation exercises because on the last days of for the year, mag-graduate na, we're practicing yung ensayo na kung paano mag-ano ng diploma, to take a bow. And then suddenly, there was this happening inside the school. Huwag na natin pag-usapan yon. Kasi magagalit yung pare, pati. So I got expelled. So I was not allowed to join the graduation. So ako naman umuwi na lang sa Davao because at that time, expelled ako. Ang nanay ko nagtanong, sabi niya, Rodrigo, kailan ba ako pupunta ng Maynila? But I kept assuring her that graduation was coming and, as a mother, excited as I was, she was in a hurry. Sabi niya, noon kasi tawagan lang sa probinsya, you call PAL and place a reservation. Pagdating mo sa airport, bayad ka lang. That was the time. And, sabi niya, mukhang may graduation ata, nabasa ko sa newspaper. Sabi ko, sabi kasi ng pare, magulo. Magulo talaga ang Mindiola noon. We were the martial law lawyers. We took the bar under immense pressure. Every 300 meters, nandoon yung Metrocom. At lahat yung matataas na buhok, ginupitan. Those were the times, so it was not really good for anything except maybe to go home and relax. Sabi ko, masabi ng pare kasi magulo ang Mindiola. And may mga pillbox kung saan-saan naglipad. Nagmisa lang kami sa Abbey Chapel at binigyan kami ng diploma na wala naman laman. Para sabihin lang ng graduate, definitely the graduation will take place. But maybe during a more somber time. So, niwala naman ang nanay ko. So, finally, on review, the faculty sa law, San Beda, decided to pardon me and allowed me to take the bar. Kasi kung hindi na ako certify, paano makakuha that I have graduated in the course of the College of Law? So I was allowed to take the bar. I was certified as a graduate. So nakakuha ako ng bar sa awa ng Diyos. Pasa naman kami. 73, I became a lawyer. Kaya diyan ako nag-oath noon. Many years after, I don't know if they're still around, may crush kasi ako ng isang
Istorya lang man ito. She was that lady na makita mo doon sa St. Alsem's building. If you go up, yung babae na, I don't know if he's still around, yung babae doon nakaupo, na may lunal dito. Kasi kung nandito pa siya, pakasalan kita ma'am pag nabiyuda ka na. Talagang crush kita. And every time that mag-akyat ako, tinitignan ko siya, alam niya na may gusto ako sa kanya. Ang problema, hindi ko alam kung may gusto siya sa akin. From a distance. But she knew that I was her admirer. So yung pag-akyat mo, mayroon yung window, parang, I don't know if it's the cashier, pero doon sa left side, paakyat. Ma'am, if you are still around, can I just maybe shake your hand? I don't know, teacher. So, many years after, wala man tayo after my speech, nobody talked. Oh, so would you rather that we go home? Pwede mag-chismis muna tayo dito. Istorya mo lang itong graduation kasi. Many years after, pumunta sila sa Church of Transfiguration. You guys from San Beda, if you have time, you travel to Bukidnon. There's a church there called the Transfiguration Church. And every afternoon, yung mga monks natin kumakanta. At every time that I passed by, in the years that I was mayor of Davao, dumadaan talaga ako, makinig lang ako sa kanta nila. And how they can sing. So, pumunta doon ang mga teachers, they called it immersion, I do. But the late Father Lacson was with them. Tapos usap sila na, yung sa Davao was just a few more kilometers, Davao ka na. So sabi nila, punta tayo ng Davao. Kasi yan si Mayor Bedan. But at that time, I was in Taiwan. Ang problema, pagdating doon, there's a small community of Bedans. Walang, most of them are graduates of inferior schools. One in Diliman, the other one is in Padre Paura. Kukunti lang kami taga San Beda, but all of them was the Aquino family. Quite rich until now. So siya nag-blow out. So lahat ng Bedan niyaya. Nagsiputan doon lahat. Sabi na wala man si Mayor, we will invite the mother. Mama ko pumunta noon. Nung nakausap, pinakila, Father Lacson, ito yung nanay ni Mayor Duterte. Sabi ng nanay ko, Father, yung graduation nila Rodrigo. Saan ang graduation nila niya? Natuloy ba yun? Sabi ni Father Lacson, sabi ng mga nandun, natuloy. Bakit? Kasi hindi man ako napunta, there was no proper notice or anything. Sabi niya, why, did your son told you the truth? Sabi ng nanay ko, ano pala ang totoo? Sabi niya, na-expelled dyan kasi may binaril na tao doon sa loob sa San Beda. Nung pagdating ko, I was confronted by my mother. Alam ko kasi yung style ng nanay ko. Pag sinabi, sabihin mo kay Rodrigo, dito siya kumain kasi magpaluto siya ng inununan. Inununan. Sabi inununan sa Tagalog? Paksiw, inununan. Sundalo.
So, pagka ganon, okay yan. Pero pag ang message is, papuntahin ka ng nanay mo, ngayon, delikado na yan. So pagdating ko, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? So, lumuhod ako. Talagang lumuhod. Literally, I knelt down in front of her and said, mapasaylo ako. Pasaylo, patawarin mo ako. Ayaw ko lang kasi kayong ipahamak. You would have to worry. But at that time, when I went home early, I was expelled. Though I was reconsidered. So, and eventually, naging 73 kami, release ng baro. Maya-maya, the first offer of award, Achievers Award. So ako, si Pitoy Moreno, marami, 5 kami noon. Nung sinabi sa akin, sabi ko, yung punta dyan, expelled kayo ngayon, award, anong klase ito? So, hindi ako pumunta. Tapos, second time, kita-kita kami nila, Fred Lim. So, bakit di ka sumipot doon? Pinatawad ka na nga, ikaw pa yung suplado. So, the next time I was given this award, sumipot ako. Tapos, this is my first time with you actually. But, ng previous alumni, kita-kita kami. I was awarded. Karami kong, you know what, hindi ko kayo niluloko Ni sa pag-aral ko ni Tansan, walang nagbigay sa akin. Ngayon, yung San Beda, may ito yung trophy. Tapos ngayon, now, introducing the Hall of Fame, Rodrigo Duterte. So may medalya, kalaki, pati plaque. Sabi ko, sino pa ang nasa Hall of Fame? Sabi niya, wala, ikaw lang mag-isa. Well, anyway, I would like to thank the Benedictine community for such a wonderful show of mercy. Ano sabi ni Shakespeare? The act of mercy is never strained, something strained. Yung hinahasa. And I got back being an awardee. Pero sa scholastic, patay. Kung hindi nyo sirain yung Mindiola Bridge, yung sa kanto, saan ang College of Law? Sos Mariusep. Walang ginawa yan kung galing slavery. Yan yung Mindiola, yung bridge. Pagbaba mo, Ligarda. Yung kanto, nandyan pa? Chilled beer. Yung ilaw na, naging judge. Puro. Clavicelia he used to be the judge of Naga. Doon kami sa kaya yang ito sila dumaan kay Solidom. May ako dyan. Ito si Rene, ang may-ari nito. Beda niyan. Where are you, Rene? Pwede pa ba ako magsalita? Wala. Wala man akong iyabang. Walang medalya, wala lahat. So, ito na lang yung yun, kasi late tag rin ako Noon is Veronica. By the way, Sebastian, yung youngest son ko, beda niyan. Walang ginawa kung hindi maghabol ng babae. Hanggang ngayon. Kagaya na trabaho na tatay niya noon. For this one is worse. Paragi kaming may dynamics yan kasi may mga anak So, well, anyway, itong sa, well, I was forgiven.
Yun ang platform ko. I was proud to be called Bedan. Itong anak ko, gusto na rin mag-aral dito. Gusto niya magtira dyan. Sabi ko na, you're better off with your mother sa Davao lang siya. Sabi niya, pa, yan bang matanda na yan nandyan sa kabinet mo? Sabi ko, sino nak? Yan yung matanda na yung Bisaya. So, si Leonor Briones. So, yan. Di ba, Bisaya yan. Sabi ko, sabi na, ano man nakain niya? Bakit hinabaan niya itong kurso namin K-12? Sabi ko na, wala man tayong problema dyan. If it's just a matter of suggesting, I can. But, sabi ko, I would have to go into incongruity. Ngayon, bakit? Alam mo na, ang original K-12 talaga, tatay mo. It took me 7 years to finish high school. Kaya matanda na ako sa kanila. I'm 73. Ito sila rin mga 70 lang yan. Kasi well, including the scholarship of Soroy, and Soroy is Lakwatsa. Took me 7 years actually. May professor kami. Itong solidum na ito, galing ito Capiz. Justice. Ang boses nito, may mga taga-law school, ang boses nito, yung boses, shrill. That's what, shrill. And he could only pronounce the last syllable. Bate! Tindig. Laurente, pati ako, tumindig. So, grouchy na, pero lahat kay dumaan kay Solidum. Ang remedyalo, una kaming natapos. Tapos tumindig kami, sabi niya, oh, God damn it, I did not call you! Sit down! Sit down ako. You stand up! Sir, I did not hear my name, sir, called. Because you are always looking at the back. God damn it, come here in front. Ganon kami sa college, Ayaw siguro ngayon, mga bata. Pagdating ko pinupo ako dyan sa front, sabi niya, Lunti, sit down. You recite. Tindig ako, sabi ko. Sabi niya, what? Sabi ko, sir, there is no question yet, sir. Utang na galit. Sabi bang matanda, God damn it, Duterte, do not scratch your head and scatter your dandruff in this room. Keep it on your head, that is the only one you have. Dumakip kay Pono, Solidum, Jack Jacinto. Is still around, sir? Jack Jacinto. Patay na. Tayo na ang sunod, Bong. And that was class 72. Sa amin, 3 ang pumasok ng top 10. May I now read the piece that was prepared by, dyan lang yan, the PMS, yung Presidential Management Staff. Kasi pag hindi, nagsasabi, gago ng puto.
Hindi mo lang rin pala pagbasa, papagawa pa lang. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.